Ang prinsesa ng mga elf ay binuhusan ng isang malagkit na tubig at sinabing gumising na daw ito dahil andito na daw ang kanilang boss na si Lingtian. Ang binuhos nilang tubig kanina ay similya pala ng goblin. Napansin ni Lingtian na nakakapanghina ito sa mga elf, kaya naman magagamit niya daw itong sandata sa hinaharap laban sa kanila. Ang prinsesa ng elf naman ay nagalit at sinabing malakas daw ang loob ng mga goblin na kidnapin ang prinsesang katulad niya at atakehin ang mga katulad nilang elf. Kung hindi lang daw mabait ang kanyang nanay, matagal na daw sanang naubos ang mga katulad nilang goblins. Kapag sinaktan din daw siya ng mga goblins, sigurado daw na hindi ito mapapalampas ng kanyang nanay na reyna ng mga elf. Si Lingtian naman ay ngumiti at kwenestyon ang pagiging mabait daw ng reyna ng mga elf. Sinabi ni Lingtian na masama daw ang reyna na elf ayon sa goblin na kasama ni Lingtian. May pagkatanga daw ang mga kasama niyang goblins, pero hindi daw ito marunong magsinungaling katulad ng mga elf. Biglang naalala ng prinsesa ang sinabi ng kanyang nanay na madali lang daw nilang mauubos ang mga goblin sa kagubatan. Ngunit mula sa background naman sinasabi ni Lingtian na sobrang dami daw ng mga goblins sa kagubatan, kaya naman hindi daw sila basta-basta mauubos ng mga elf. Sinabi din ni Lingtian na pamumunuan niya ang kanyang hukbo at susugod ngayong gabi sa lugar kung nasaan ang mga elf. Ang dalawang tauhan ni Lingtian ay inutusan niya na din upang kainin na daw ang mga kasamahan ng prinsesa na mga elf upang makuha daw ang mga kakayahan ng mga elf na ito. Si Lingtian ay sinabi na magpapasarap din daw sila ng prinsesang elf. Ang prinsesa naman ay takot na takot sa balak gawin ni Lingtian sa kanya. Dahil nakachukchak na naman si Lingtian, ang kanyang stats ay muli na namang lumakas. Ang eksena ay bigla naman nalipat sa base ng mga elf. Habang umuungol ang reyna sa background, may biglang nagsalita naman at sinabing may ire-report daw siya sa reyna. Ang reyna ay sinabing ubos na daw ang kanilang pampagana sa pakikipagtalik, kaya naman sinabi ng reyna na sa susunod ay huhuli pa daw siya ng mas maraming goblins. Habang pagod na ang kanyang mga lalaki, tinanong ng reyna ang mensahero kung hindi pa din daw ba bumabalik si Cassandra. Ang mensaherong elf naman ay sinabing matagal na daw simula noong umalis ang prinsesa, kaya naman dapat nakauwi na daw sana ito ngayon. Sinabi ng mensaherong elf sa reyna na mas maganda siguro kung magpapadala na sila ng mga tauhan para hanapin ang prinsesa. Pagkakataon na din daw nila ito upang tumapos ng mga goblin sa gubat at makapag-level up. Ang reyna ay sumang-ayon naman sa kanyang kausap. Ngunit mula sa kawalan sinabi ni Lingtian na hindi na daw makakabalik ang prinsesa ngayong gabi. Ang mga elf naman ay nagulat at tinanong kung sino daw ang nagsasalita. Mula sa kawalan naman ay may pumana at ang mensahero ay natamaan sa ulo, habang ang reyna naman ay nagawang masalo ang pana na parating sa kanya. Si Lingtian ay nakapasok na sa kwarto at sinabing nahuli niya daw ang prinsesa. Hindi din daw magtatagal magiging nanay na daw ito ng kanyang ipinagbubuntis. Kaya naman magiging isang pamilya na daw sila ng reyna. Ang reyna naman ay kumuha ng espada at tinutukan si Lingtian ng espada. Tinanong niya din si Lingtian kung ano daw ang ginawa niya kay Cassandra. Sumagot naman si Lingtian na nagpakasarap daw sila ng prinsesa kanina. Ang reyna ay galit na galit at sinabing mananagot daw sa kanya si Lingtian. Naiwasan naman ni Lingtian ang atake sa kanya ng reyna. Sinabi niya din na sumuko na daw ang reyna dahil nasakop na daw nila ang kanilang lugar. Ang reyna ay walang alam kundi makipagtsoktsakan lang sa kanyang mga lalaki, kaya naman wala itong alam sa pakikipaglaban at napatuwad agad. Sinabi ni Lingtian na may similya niya daw ang pana na sinalo kanina ng reyna. Kaya naman manghihina daw talaga ito. Sinabihan niya daw ang reyna na sumuko na lang daw ito ng maayos. Sinabi ni Lingtian na mukhang masarap daw ang reyna, kaya naman sumuko na daw ito at bubuntisin niya din daw ang reyna. Ang reyna naman ay iniisip kung si Lingtian nga daw ba ang sinasabi ni Cassandra na bagong leader ng mga goblins. Mula sa labas maririnig ang mga nagsisigawan na mga elf na ipinagtataka ng reyna. Habang nakatingin ang dalawa sa ibaba, sinabi naman ni Lingtian ito na ang tamang oras para pag-usapan ang kanilang gagawing kasunduan. Ang reyna naman ay nagugulat sa kanyang nakikita dahil ang kanyang mga kasamahan ay unti-unti nang nauubos. Ang may malalaking kokomelon na reyna ay galit na galit at sinabing napakasama daw ni Lingtian. Sinabi naman ni Lingtian na mas malakas na daw silang mga goblins ngayon. Kaya naman huwag na daw pumalag pa ang mga elf sa kanila. Noong mahihina pa daw ang mga goblins, pinapatay lang din daw sila ng mga elf nang walang awa. Kaya naman huwag na daw magtaka ang reyna kung naghihiganti ang mga goblins ngayon sa kanila. Sinabi din ni Lingtian na kailangan niya daw ang reyna para dalhin ang kanyang magiging anak sa kanya.
Matapos ipagbuntis ng reyna ang magiging anak ni Ling Tian, ang reyna na ang bahala kung papalag daw ba ito o makikipagtulungan na lang kay Ling Tian. Nakadepende daw ang lahat sa reyna kung ililigtas niya nga daw ba ang kanyang mga kasamahan o pababayaan niya na lang ang mga ito na mamatay. Ang reyna ay wala nang magawa dahil sa sobrang delikado ng kanilang sitwasyon. Kaya naman ang reyna ay sinabing gagawin niya daw ang lahat ng gusto ni Ling Tian, huwag niya lang daw saktan ang kanyang mga tauhan. Ang reyna ay nagmamakaawa kay Ling Tian, at sinabing buntisin niya na daw ang reyna ngayon para masagip daw ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kagubatan kung nasaan ang base nila Ling Tian, ang mag-ina ay nakakulong, at ang prinsesa naman ay umiiyak at tinanong ang kanyang nanay kung ano na daw ang mangyayari sa kanila. Humingi naman ang tawad ang reyna at sinabing kasalanan niya daw ang lahat. Dahil sa pamamaliit niya sa mga goblins, hindi niya na daw namalayan na nalagpasan na daw pala nila ang lakas ng kanilang puwersa. May natitira pa daw sa kanilang lahi, ngunit kailangan daw nila makipagtalik sa mga goblins upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Sinabi din ng reyna na wala na daw silang magagawa kundi ang makisama sa mga goblins simula ngayon. Si Ling Tian ay dumating at sinabing papakainin niya daw sila araw-araw. Ngunit kapag gumawa daw ng masama ang mga elf laban sa kanila, ubusin daw ni Ling Tian ang mga elf na preso nila. Ang reyna naman ay sinabing naintindihan niya daw ang ibig sabihin ni Ling Tian. Ang reyna ay nakiusap kay Ling Tian, at sinabing anak niya din daw ang mga ipagbubuntis niya, kaya sinabi niya kung pwede niya din daw ba alagaan ang mga ito. Sinabi ng system na nakakaranas daw ang reyna ng maternal love sa mga anak nito, na pinagtaka naman ni Ling Tian. Si Yui naman ay sinabing hindi niya daw kayang alagaan ang lahat ng mga bata, kaya naman sinabi nito na pwede daw itong tulungan ng reyna alagaan ang mga bata. Iniisip ni Ling Tian na kapag lumaki na ang mga bata, magiging malaking tulong daw ang mga ito sa kanya. Matapos ni Ling Tian makipagtalik sa reyna ng mga elf, ang stats ni Ling Tian ay muling tumaas. Si Ling Tian ay masaya, at iniisip na kapag nagpatuloy daw siya makipagtsoktsakan sa malalakas na nilalang, mas lalakas pa daw siya. At hindi magtatagal kakayanin niya na din daw makapaghiganti kanila Loder at Aifreya. Makalipas ang isang buwan, ang mga elf ay nag-umpisa ng mga anak. Ang isang babaeng elf naman ay hindi nagustuhan ang kanyang anak at sinabing nakakadiri daw ito. Tinanong ni Ling Tian si Yui kung ilan na daw ang bilang ng mga bagong silang na mga bata. Sinabi naman ni Yui na nasa 40 na daw ang bilang ng mga bagong silang na mga bata. Ang prinsesa ng mga elf naman ay sumisigaw at nahihirapan na agad namang narinig ni Ling Tian. Ang reyna ay sinabing huwag daw susuko si Cassandra at magpatuloy lang daw sa pagpuwersa. Ngunit sinabi naman ni Cassandra na hindi niya na daw kaya pang magpatuloy. Sinabi ng reyna kay Ling Tian na tulungan niya daw si Cassandra dahil ito daw ang unang beses nitong manganganak. Nasa bingit na din daw siya ng kamatayan, kaya naman bilisan daw ni Ling Tian at gumawa na daw ito ng paraan. Sinabi naman ni Ling Tian na ibuka daw ni Cassandra ang kanyang mga legs. Tinanong ng reyna kung may alam daw ba si Ling Tian tungkol sa pagpapaanak. Sumagot naman si Ling Tian na meron daw siyang kaunting alam. Habang kinakalikot ni Ling Tian ang butas, sinabi ni Cassandra na nahihiya daw siya sa ginagawa ni Ling Tian. Ngunit sinabi ni Ling Tian na huwag daw maarte si Cassandra dahil anak daw ni Ling Tian ang kanyang balak iligtas. Makalipas ang ilang minuto, sinabi ni Ling Tian na maayos na daw ang kalagayan ngayon ni Cassandra. Habang nanghihina si Cassandra at kakatapos manganak, si Yui naman ay muling namamangha kay Ling Tian at sinabing napakagaling daw talaga ni Ling Tian. Mula sa likod nila Ling Tian ay may biglang sumisigaw ng tulong. Ang isang goblin ay balak na naman tsoktsakin ang bagong panganak na babae, habang ang isa naman ay pinipigilan ang manyakol na goblin. Ang manyakol na goblin ay biglang nasaksak mula sa kanyang likod, na kagagawa ni Ling Tian. Seryosong sinabi naman ni Ling Tian na kailangan daw nilang hintayin na lumaki muna ang mga bagong silang na bata, bago nila tsoktsakin ang mga babae. Ang lumabag daw sa patakarang ito ay kamatayan ang kanilang sasapitin mula kay Ling Tian. Sinabi din ni Ling Tian na simula ngayon dadagdagan daw nila ang pagkain na ibibigay nila sa mga elf. Ang reyna naman ay nagpasalamat at sinabing kakaiba talaga si Ling Tian sa ibang mga goblins. Sinabi naman ni Ling Tian na magpakabait lang daw ang mga elf sa kanila at itratrato niya naman daw sila ng maayos. Si Ling Tian ay ginamit ang kanyang kapangyarihang makita ang hinaharap. Sinabi ng system na matapos mabuntis ng mga goblins ang mga elf at makapanganak ang mga ito, makikita ni Ling Tian na lumakas na ng sobra ang kanyang hukbo. Kaya naman may isip daw ni Ling Tian na hanapin na ang grupo nila Loder at maghiganti sa mga ito. Ang system ay nagbigay din ng mga senaryo kung paano siya maghihiganti sa grupo nila Loder.
Iniisip ni Ling Tian na kasing lakas niya na daw si Loader. Ngunit ang mga kasamahan daw nito ay hindi niya daw pwedeng maliitin. Si Ling Tian ay pinili ang unang senaryo upang ipakita ng system. Iniisip din ni Ling Tian na kaya niyang tapusin si Loader kapag nakahanap daw si Ling Tian ng pagkakataon na mag-isa lang si Loader. Sinabi ng system na nakahanap na daw si Ling Tian ng pagkakataon para atakehin si Loader. Ngunit ang master ni Loader na isang sword saintess ay biglang dumating. Sinabi ng system na nailigtas si Loader, habang si Ling Tian naman ay namatay ng walang laban. Matapos ang pangyayaring yun si Loader ay aalis na daw sa Bright Town at hindi na daw muling bumalik. Si Ling Tian ay nakatanggap ng reward mula sa senaryo na pinakita ng system. Ayon sa system ang pangyayaring pinakita niya daw ay 9 na araw mula ngayon bago ito mangyari. Si Ling Tian ay nagugulat dahil sa liit daw ng bayan ng Bright Town, may sword saintess daw palang bibisita dito. Iniisip din ni Ling Tian na kapag nakaalis na daw si Loader sa bayan, mahihirapan na daw siyang mahanap ito. Sinabi din ni Ling Tian na kailangan niya daw bilisan at gumawa ng paraan. Habang nakatingin si Ling Tian sa Reyna at kay Yui, siya ay biglang nakaisip ng paraan. Si Ling Tian ay sinabi kay Yui na kailangan niya daw pumunta sa teritoryo ng mga tao. Kaya naman iwan na daw muna ni Ling Tian kay Yui ang pamumuno sa lahat. Ang Reyna naman ay sinabing nababaliw na daw si Ling Tian. Dahil kapag pumunta daw si Ling Tian sa teritoryo ng mga tao, sigurado daw na malalaman nilang goblin siya at papatayin siya kaagad ng mga tao. Sinabi naman ni Ling Tian na may galit siya sa mga tao, kaya naman kailangan niya daw maghiganti sa mga ito. Ang Reyna naman ay sinabing gagamitan niya daw ng kapangyarihan si Ling Tian upang hindi daw siya makilala ng mga tao bilang goblin. Si Ling Tian naman ay nakangiti at iniisip na natupad daw ang kanyang plano. Habang nilalagyan ng Reyna si Ling Tian ng spell, sinabi naman ni Ling Tian na hindi niya daw inaasahan na mag-aalala ang Reyna sa kanya. Sumagot naman ang Reyna na kapag namatay daw si Ling Tian, baka kung ano daw ang gawin ng ibang goblin sa kanila. Ang Reyna ay mukhang nagugustuhan na si Ling Tian dahil sinabi nitong handa daw siyang dalhin ang mga magiging anak nila ni Ling Tian at alagaan din daw ang mga ito. Ilang sandali pa, ang dalawang babae ay nagpaalam na kay Ling Tian. Si Ling Tian naman ay sinabing babalik din daw kaagad siya kapag natapos na ang kanyang misyon sa teritoryo ng mga tao. Ang eksena ay nalipat sa bayan ng Bright Town, kung saan ang mga sundalo dito ay naglilibot sa paligid. Si Ling Tian naman ay nasa isang eskinita, at iniisip kung napakahigpit daw ng seguridad ngayon na bayan. Iniisip niya din na siguro ito ay dahil sa pagdating ng Sword Saintess. Si Ling Tian ay naghahanap na daw ng impormasyon buong araw, ngunit wala pa daw siyang mahanap na impormasyon tungkol sa Sword Saintess. Habang naglalakad si Ling Tian sa palengke, siya naman ay biglang nakarating sa gitna ng syudad. Napalingon din si Ling Tian sa isang gilid at nakita ang mga grupo ng tao na tinitignan ang Adventurers Team Rankings ng Bright Town. Mula sa rankings ang grupo ni Loader ang nangunguna sa listahan. Dahil sa pangunguna ng grupo ni Loader sa rankings, iniisip ni Ling Tian na mas lumakas na naman daw pala si Loader. Si Ling Tian ay nagpatuloy na sa kanyang paglalakad at iniisip na kailangan niya daw makahanap kaagad ng mga impormasyon dahil kung hindi makakahanap masisira daw ang kanyang plano para makapaghiganti kanila Loader. Habang naglalakad si Ling Tian narinig niya naman ang boses ni Loader sa isang gusali, kaya naman si Ling Tian ay napahinto. Si Ling Tian ay masaya dahil hindi niya daw inaasahan na mahahanap niya sa ganitong lugar si Loader. Pumasok na si Ling Tian at nakita niya na din agad si Loader habang umiinom ito ng alak. Ang isang lalaki ay nagpapasalamat sa leader nilang si Loader. Dahil sa pagligtas daw nito sa kanya sa malaking unggoy na may 4 na kamay. Si Aifreya naman ay sinabing malakas daw talaga si Loader dahil kahit si Aifreya ay hindi daw kayang talunin ang nilalang na tinalo ni Loader. Ang lalaki naman ay sinabing pinagmalalaki na daw agad nila ang pagpatay sa halimaw. Sinabi din ng lalaki na madali lang naman daw matalo ang halimaw na yon. Ang kagrupo naman ni Loader ay sinabing umalis na daw ang lalaking taga-ibang grupo. Sinabi naman ng lalaki na papatulan niya daw ang lalaki, kahit miyembro pa daw ito ng grupo ni Loader. Ang kagrupo naman ni Loader ay sinabing umpisahan na daw nila ang laban. Ngunit ang bartender naman ay biglang nagsalita at sinabi ang tungkol sa mga dragon na nakita sa kabilang bayan na nangunguha daw ng mga tao upang maging pagkain dahil malapit na naman daw ang breeding season ng mga dragon. Kung may lakas daw mag-away ang mga ito, gamitin na lang daw nila ito para labanan ang mga dragon na parating sa kanilang bayan. Si Ling Tian naman ay nagulat matapos marinig ang sinabi ng bartender. Sinabi din ng bartender na kapag inatak daw sila ng mga dragon, hindi daw kaagad makakapagpadala ng backup ang kapital na bayan.
Mula sa background sinabi ng bartender na mukhang nahaharap daw ang Bright Town sa matinding pagsubok ngayon. Si Loader naman ay nagsalita, at hindi niya na daw itatago ang balita sa mga residente ng Bright Town. Sinabi ni Loader na papunta na daw ang Sword Saintess sa Bright Town upang paghandaan ang pag-atake ng mga dragon sa kanilang bayan. Matapos daw nilang talunin ang mga dragon, ang grupo daw ni Loader ay sasama na sa Saintess pabalik sa kapital na bayan. Ang mga tao naman sa paligid ay nabibilib kay Loader dahil nagawa nitong mapatawag ang Saintess sa kanilang maliit na bayan. Sinabi din nila na isa daw talagang bayani si Loader ng Bright Town. Si Loader naman ay sinabing sagot niya na daw ang lahat ng inumin ng mga tao sa loob ng gusali. Dahil Saintess ay pinulot na ang kanyang espada, at ang magandang Sword Saintess naman ay tinanong si Loader kung kamusta na daw ang kanyang pinagawa kay Loader. Sinabi naman ni Loader na ayos na daw ang 10 pinagawa niyang crossbow para labanan ang mga dragon. Sinabi naman ng Saintess na gamitin daw nila ito ng maayos, dahil kung wala daw ang mga crossbow na ito, wala daw maitutulong sila Loader sa kanya. Ang Sword Saintess ay lumabas na mula sa simbahan. Sinasabi ng mga tao na sobrang ganda daw ng Sword Saintess. Sinabi naman ng ibang tao na huwag na daw silang umasa sa Saintess, dahil kahit ang Emperor daw ay hindi nagbalak na pormahan ang dakilang Sword Saintess. Ang Saintess naman ay sinabing delikado na daw ang mga tao sa mga oras na ito, kaya naman inutusan niya si Loader na pauwiin na daw ang mga tao, na agad namang sinang-ayunan ni Loader. Sa Bright Town ay malapit nang sumapit ang dilim, at ang dragon naman ay nagsimula ng umatake sa bayan ng Bright Town, kaya naman nagkagulo na ang mga tao sa paligid, at nagsimula ng tumakbo. Ang Sword Saintess naman ay nakita ang dragon, at sinabi na isa daw itong Scout Dragon. Sinabi ng Saintess na marami pa daw ang mga parating na dragon. Dahil sa Scout Dragon na kanyang nakita. Kaya naman sundan daw siya ng mga tauhan ni Loader sa may pader ng syudad. Mula sa ibang lugar naman ay may isang goblin ang tumatakbo, at sinabing dumating na daw ang mga dragon sa Bright Town. Tinanong din ng goblin ang kanilang boss kung ano na daw ang kanilang susunod gagawin. Si Ling Tian ay kasama ang kanyang hukbo ng mga goblins habang hinihintay ang tamang pagkakataon para sumugod. Sinabi din ni Ling Tian na manood na lang daw muna sila sa mga palabas na mangyayari sa Bright Town. Ang napakaraming dragon ay patungo na sa bayan ng Bright Town. Mula sa kawalan may puwersa na biglang tumama sa isang dragon, na ikinagulat naman nila ay Freya at Loader. Ang Sword Saintess ay tinanong ang kanyang mga tauhan kung naintindihan daw ba nila kung paano gamitin ang crossbow para sa mga dragon, na agad namang sinang-ayunan ng mga tao sa gilid. Ang mga tauhan ng Saintess ay naghanda na din para tumira ng mga dragon. Ang mga ito naman ay nagawang matamaan ang ilan sa mga dragon. Ang isang lalaki ay masaya dahil nakatama sila ng dragon gamit ang malaking crossbow, ngunit ang isang lalaki naman ay nagugulat sa kanyang nakikita mula sa itaas. Ang kalangitan ay nagbabago ng kulay. At ang mga sundalo naman ay sinabing sumasakit daw ang kanilang ulo. Si Loader at Freya naman ay muling nagulat dahil sa pagbabagong nangyayari sa kalangitan. Mula sa kalangitan ay may isang dragon ang mukhang napakalakas. Mula sa mga sundalo naman sa ibaba ay sinabing ito daw ay ang Purple Golden Dragon. Sinabi ng isang sundalo na maghanda na daw sila para tumira, ngunit ang isang sundalo naman ay sinabing wala daw magagawa ang kanilang malaking crossbow, dahil sa sobrang laki daw ng bagong dragon na lumitaw. Ang dragon ay tumingin sa kung saan. Bigla din itong nagsimula at naghanda para umatake. Ang malaking dragon ay nagpakawala ng isang matinding apoy sa mga kalaban nito. Ang mga tao sa pader ng syudad ay nagkakagulo. At sinasabing ito na daw ang kanilang katapusan. Ngunit mula sa kawalan ay may nagliwanag, sinabi ng Sword Saintess na wag daw maguluhan ang kanyang mga kasama, dahil siya na daw ang bahalang kumaharap sa Mother Dragon. Ilang sandali pa ang syudad ay biglang nagkaroon ng barrier. Ang mga dragons ay hindi makapasok dahil sa barrier na nilagay ng Sword Saintess. Si Ling Tian naman ay sinabing hindi niya daw akalain na magagawa ng barrier na maharang ang atake ng dragon. Gamit ang kakayahan ni Ling Tian, nakita niya ang stats ng malaking dragon. At ito ay may overall na 2,900 points. Si Ling Tian ay napalingon sa kabilang banda, at sinabing mas halimaw pa daw ang Sword Saintess. Dahil ito ay may overall points na 4,000. Ang dalawa ay magsasalpukan na, sinabi naman ni Ling Tian na buti na lang daw hindi siya ang kalaban ng Sword Saintess, dahil kapag nagkataon daw isang malaking problema ang kanyang kakaharapin. Ang Saintess ay nagawang makadamage sa malaking dragon. Ang dragon ay mas mahina daw sa Saintess, ngunit may kalamangan daw ang dragon dahil sa laki ng health points nito.
Iniisip ni Ling Qian na matatagalan daw ang sentes sa pagtapos nito sa dragon. Kaya naman sinabi ni Ling Qian na ito na daw ang kanilang oportunidad para sugudin at sorpresahin ang lahat ng mga tao sa Bright Town. Si Ling Qian ay sinabing sumugod na daw sila na agad namang sinang-ayunan ng mga goblins. Ang mga dragon ay nagkalat na sa syudad. Habang si Loder naman ay sinabing napakahirap daw kalabanin ng mga lumilipad na mga dragon. Ngunit si Loder naman ay masaya dahil sa siya ay nakapatay ng isang dragon at sinabi niyang isa na din daw siyang Dragon Slayer. Mula sa likod naman ni Loder ay may tumatakbo at sinasabing inaatake daw sila ng mga goblins. Si Loder naman ay sinabing kahit gaano pa daw katanga ang mga goblins, hindi daw pupunta ang mga goblins dito sa syudad. Ang babae ay tumatakbo at hinahabol ng isang goblin. Si Loder naman ay nagulat nang makita niya mismo na may goblin nga sa lugar. Si Loder at Ayfreya naman ay tumakbo kaagad upang tulungan ang babae. Ang isang goblin ay nagpahabol kanila Loder, habang sa itaas naman ng mga gusali ay nakaabang dito ang mga goblins. Mula naman sa ibaba ay may nakaabang din na goblin. Ang isang goblin naman ay sinabing umatake na sila. Ilang sandali pa sila Loder ay napatumba at nahuli na kaagad ng mga goblins. Ang mga tauhan ni Loder ay hindi sila matulungan dahil sa mga goblins din na nakikipaglaban sa kanila. Habang nakikipaglaban ng mga ito, si Ling Qian naman ay parating na sa likod nila. Sinabi ni Loder na mag-ingat daw ang mga ito sa kanilang likod, ngunit huli na ang lahat at sila ay tuluyan ng tinapos ni Ling Qian. Si Loder at Ayfreya naman ay nagulat dahil sa ginawa ni Ling Qian sa mga kasamahan nila. Si Ling Qian ay sinabing hindi daw siya makapaniwala na napakadaling nahuli nila Loder at Ayfreya. Si Loder ay galit na galit at sinabing tatapusin niya daw ang mga mababang uri ng goblins. Ngunit sinipa lang siya ni Ling Qian, at sinabing hindi daw marunong tumingin si Loder ng kanyang sitwasyon. Si Ling Qian ay sinabing dalhin na daw nila sila Loder palabas syudad gamit ang mga daanan ng tubig sa ilalim ng syudad. Habang ang ibang goblins naman ay sumama daw kay Ling Qian. Ang Sword Saintess naman ay nagtataka sa kaguluhan sa syudad na kagagawa ng mga goblins. Habang ang dragon naman kanina ay naging hot mama, at sinabing mukhang busy din daw ang mga tauhan ng Sword Saintess sa syudad. Ang babaeng dragona ay sumugod na sa Sword Saintess. Ngunit ang Sword Saintess ay mabilis na humiwa, at ito ay ininda naman ng babaeng dragona. Ang Sword Saintess ay sinabing malapit niya na daw matapos ang dragon. Iniisip niya din na sana tapos na din sila Loder tapusin ang mga goblins. Ngunit sa syudad ay biglang may malakas na pagsabog na naganap. Ang Sword Saintess ay nagtataka sa pagsabog na nangyari sa syudad, habang ang babaeng dragon naman ay sinabing sakto daw ang timing ng mga goblins. Ang babaeng dragon ay tumakas na matapos madistract ng Sword Saintess sa mga nangyayari sa syudad. Sinigaw ng dragon na babalikan niya daw ang Sword Saintess para tapusin ito matapos niyang makapagpalakas. Ang Sword Saintess naman ay naiinis dahil nakataka sa kanya ang babaeng dragon. Sinabi din ng Sword Saintess na ubusin niya daw ang buong angkan ng dragon matapos niya din na makapagpalakas pa. Ang Sword Saintess ay nasa syudad na at tinapos ang mga nakita niyang goblins. Sinabi din ng Saintess kung nasaan na daw ang walang silbi na si Loder. Habang naglalakad, nadaanan ng Saintess ang dalawang survivor, at sinabi ng mga ito na kinidnap daw ng mga goblins si Loder at si Ayfreya. Ang Saintess naman ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ayon sa lalaki sinabi niyang malalakas daw ang mga goblins na umatake sa kanila kanina, kaya naman pati si Loder at si Ayfreya ay walang nagawa sa kanila. Ang Sword Saintess ay sinabi pupunta siya sa kabubatan, at ubusin niya daw ang mga makikita niyang goblins dito. Ang babae naman ay nakiusap sa Saintess na manatili lang sa lugar, dahil kapag umalis daw ang Saintess, maaaring bumalik daw ang mga goblins, at baka may iba na naman daw ang umatake sa kanilang bayan. Sinabi ng mga tao na wala na daw natirang matinong mandirigma sa kanilang bayan, kaya naman pinilit ng mga tao na manatili na lang ang Saintess sa Bright Town. Iniisip ng Saintess na wala na daw siyang magagawa kundi ang protektahan muna ang mga tao sa syudad. Sinisi niya din si Loder, at sinabing kasalanan daw ni Loder ang nangyari sa kanya dahil naging pabaya ito. Ang eksena ay nalipat na sa kampo nila Ling Qian, at sinabing nakabalik na daw ang kanilang boss na si Ling Qian. Ang mga nasa paligid ay napansin na may dala sila Ling Qian na dalawang tao. Tinanong din nila kung saan nga daw ba nila hinuli ang dalawang ito. Si Ayfreya ay bumagsak at sinabi ng goblin na manahimik lang daw sila. Si Loder ay napansin na marami silang hostage na elf sa lugar. Habang si Ayfreya naman ay sinabi na malamang may hero level daw na goblin sa lugar na ito. Si Loder ay tinanong si Ayfreya kung naka-recovered na daw ba siya.
Ngunit sinabi naman ni Aifreya na hindi niya daw magamit ang kanyang buong lakas, dahil sa similya ng goblins na ibinuho sa kanya kanina. Si Ling Tian ay narinig ang usapan nila Loder, at kinomplemento naman ni Ling Tian ang kakayahan makapagpagaling ni Aifreya. Si Aifreya ay nagtataka kung paano daw nalaman ni Ling Tian ang kanyang pangalan. Si Ling Tian naman ay hinawakan ang legs ni Aifreya, kaya naman tinanong niya kung ano daw binabalak ni Ling Tian sa kanya. Si Ling Tian naman ay bumiti, at gamit ang kanyang kuko ibinaon niya ito sa legs ni Aifreya, kaya naman sumigaw si Aifreya sa sakit. Si Loder naman ay sumisigaw at sinabing itigil na daw ni Ling Tian ang ginagawa nito. Ang isang goblin naman ay sinuntok si Loder, at sinabing huwag daw niya bastusin ang kanilang boss. Si Loder ay sinabing matalino daw si Ling Tian, kaya naman alam niya daw kung gaano kalakas ang sword scientist na maaari makaubos sa lahi ng mga goblins. Sinabi naman ni Ling Tian na balang araw huhuliin niya din daw ang sword scientist. May mga inutusan na din daw si Ling Tian para iligaw ang sword scientist sa kanyang landas kung sakaling hahanapin daw nito ang lugar nila Ling Tian. Si Ling Tian ay inusan ng isang goblin at sinabing isama daw nito ang second generation na mga goblins para pumatay ng mga halimaw sa gubat. Naagad naman sinang-ayunan ng goblin. Iniisip ni Ling Tian na kailangan daw lumakas ng kanyang hukbo bago sila mahanap ng mga tao. Tinapakan ni Ling Tian si Loder, at sinabing may tanong daw siya, at kapag hindi sumagot ng maayos si Loder pwede daw may mawala sa parte ng kanyang katawan. Tinanong ni Ling Tian kung humuhuli daw ba talaga sila ng goblins para pahirapan ang mga ito. Sinabi naman ni Loder na napakawalang kwenta daw ng tanong ni Ling Tian. May biglang humiwa kay Loder, at sinabi ni Ling Tian na napakabagal daw ni Loder sumagot sa kanyang tanong. Si Loder ay sumigaw sa sakit at sinabing napakasakit daw ng kanyang tenga, at pinagmumura niya din si Ling Tian dahil sa ginawa nito. Si Loder ay sinabing trabaho daw nila iligtas ang mga tao, kaya naman normal lang daw na pumatay sila ng mga halimaw. Si Ling Tian naman ay sinabing makasarili daw ang mga katulad nilang mga bayani. Dahil sila Loder daw ay pinapatay din ang kapwa nilang tao na hostage ng mga halimaw. Si Loder at si Aifreya ay bigla namang nagulat, at iniisip kung paano daw nalaman ni Ling Tian ang tungkol sa kanilang ginagawa. Si Ling Tian ay sinabing mapagkunwaring mabuti sila Loder, ngunit si Ling Tian ay hindi daw kailangan magkunwari dahil isa na daw siyang masamang halimaw. Tuturuan niya din daw ng leksyon ang dalawang tarantado. Si Aifreya ay nanghihina at sinabing tumigil na daw si Ling Tian sa kanyang ginagawa. Si Loder naman ay nanunood sa ginagawang kaluswaan ni Ling Tian at sinabing huminto na daw si Ling Tian. Habang nasasarapan, sinasabi ni Aifreya na tumigil na daw si Ling Tian. Sinabi ni Ling Tian na manood daw si Loder sa gagawin ng mga goblins kay Aifreya. Si Ling Tian ay inutusan ang mga goblins at sinabing magpakasarap daw sila kay Aifreya. Si Loder naman ay hindi makapaniwala dahil sa mga ginagawa ng mga goblins kay Aifreya. Makalipas ang ilang araw, ang dalawang goblins ay magpapalitan na ng oras para bantayan si Aifreya. Ang isang goblin ay sinabing huwag papatayin si Aifreya. Ang goblin naman ay masaya habang kakatapos niya tsoktsakin si Aifreya. At sinabi na hindi niya naman daw pinatay si Aifreya. Sinabi ni Loder na huwag daw sumuko si Aifreya dahil malalampasan din daw nila ang sitwasyon na ito. Sumagot naman si Aifreya na ayos lang daw siya kahit siya ay nanghihinanap. Ang isang goblin ay nakahanda na naman para tsoktsakin si Aifreya. Ang mag-inang buntis na elf naman ay nagpapagatas sa mga baby na goblin at napansin kung gaano kalupit ang trato ni Ling Tian sa mga tao. Nagpapasalamat si Cassandra. Dahil kahit papano kompleto daw ang binibigay nilang pagkain sa kanila. Habang parating si Yui, sinabi niya sa mag-inang elf na sinabi daw noon ni Ling Tian sa kanya na gusto niya maghiganti sa mga tao. Sinabi naman ng Reyna na kung ano daw ang sinabi ni Ling Tian ay tinutupad daw talaga nito. Ang Reyna ay iniisip na nagugustuhan niya na daw si Ling Tian. Ang prinsesa naman ay napansin ang kanyang nanay na nagiging malandi na naman. Ang isang goblin ay lumapig kay Ling Tian. At sinabi na kabalik na daw ang second goblin generations. Si Ling Tian naman ay napapaisip dahil napakabilis dumating ng mga ito. Ang mga goblins ay level 33 na. Habang si Ling Tian naman ay tinanong ang goblin kung bakit sila napaaga ng pag-uwi. Ang mga goblins daw ay naubos na ang lahat ng halimaw malapit sa kanila nang makita nila ang ibang grupo na malalakas na goblins sa west side. Tinanong naman ni Ling Tian kung anong tribu daw ang tinutukoy ng goblin. Ang isang goblin ay sinabing Bloodfang na tribu daw ang may kagagawa nito, at ang mga miyembro daw nito ay malalakas. Habang naglilibot daw ang mga goblins para maghanap ng halimaw, nadiskubre daw nila kung nasaan ang kampo ng mga ito.
Si Lingtian naman ay sinabi na kapag nahuli daw nila ang leader ng mga goblins na ito, mas lalakas pa daw ang kanilang puwersa gamit ang mga tauhan nito, at madadagdagan daw ang tsansa nilang manalo laban sa mga tao. Si Loder naman ay sinabi na kahit anong lakas ang marating ng mga goblins, hindi daw nila matatalo ang mga knights. Si Lingtian ay sinabing matagal na daw na hindi niya napapansin si Loder dahil sa sobrang tahimik nito noong mga nakaraan. Si Lingtian ay biglang may inutos na kakaiba sa kanyang mga tauhan. Si Loder ay takot at tinanong kung ano daw ang balak ng mga goblins sa kanya. Sinabi naman ng mga goblins na maganda din daw tsoktsakin ang mga lalaking tao. Habang sumisigaw si Loder dahil sa ginagawa ng mga goblins sa kanya, si Aifreya naman ay hindi kayang panoorin ang ginagawa ng mga goblins kay Loder. Makalipas ang ilang oras, si Loder ay hinang-hina at naubusan na ng lakas. Tinanong ni Yui kung balak daw bang atakihin ni Lingtian ang nasabing tribu. Sinabi naman ni Lingtian na kailangan nilang maging pinakamalakas na tribu sa lahat, kaya naman susugod daw sila para huliin ang leader ng tribu na ito. Sinabi din ni Lingtian na nakaisip na daw siya ng pangalan ng kanilang tribu. Simula ngayon tatawaging Tian Kuang na daw ang kanilang tribu. Ang mga goblins ay natuwa dahil sa ganda daw pangalan ng kanilang tribu. Sinabi din nila na mabuhay daw ang kanilang dakilang boss na si Lingtian. Si Yui ay nag-aalala kung kakayanin daw ba talaga ni Lingtian ang matalo ang Bloodfang na tribu. Sumagot naman si Lingtian na kumpiyansa daw siyang masasakop nila ang tribu na yon. Habang nakatingin kay Aifreya, sinabi ni Lingtian na hindi niya pa daw na-chochok-chak si Aifreya para muli siyang lumakas. Ang oras ay mabilis na lumipas, at si Lingtian ay tinitignan na kung gaano nga daw ba kalakas ang Bloodfang na tribu. Si Lingtian ay nakatingin sa kampo ng Bloodfang na tribu. At nakita niyang may malalakas ng goblins sa tribung ito, ngunit kakayanin naman daw nilang matalo ang mga ito. Nakita ni Lingtian na mukhang takot ang mga goblins, iniisip din ni Lingtian na mukhang palabas na daw ang leader ng tribung ito. Nang makita ni Lingtian ang leader siya ay napangiti. Gamit ang kakayahan ni Lingtian makakita ng stats, sinabi niyang isang hero class daw ang lakas na meron ang goblin leader. Ito ay level 50 na goblin na may 70 ang overall na lakas. Si Lingtian ay iniisip na kakayanin nilang talunin ang Bloodfang na tribu. Ngunit mahihirapan daw silang huliin ng mga buhay ang mga malalaking goblins. Dahil sa laki ng mga goblins, hindi daw gagana ang paralyzing skill ni Lingtian sa mga ito. Sinabi ni Lingtian na kakailanganin niya daw si Aifreya para sa misyon na ito. Kaya naman oras na daw para puntahan niya na si Aifreya. Ang eksena ay bumalik na sa kampo ng Tian Kuang na tribu. Ang goblin ay sinunod daw ang lahat ng utos ni Lingtian na gawin kay Aifreya at malapit na din daw itong mamatay. Si Lingtian naman ay pinuri ang goblin sa ginawa nito. Habang nakatingin si Lingtian kay Aifreya, sinabi nito na patayin na daw siya ni Lingtian. Si Lingtian ay kinamusta si Aifreya at pinunasan ng maligambam na tela si Aifreya na nagugusto siya naman ni Aifreya. Nakita ni Aifreya na si Lingtian ang gumagawa nito at bigla niya namang pinalayo si Lingtian. Sinabi ni Aifreya na sobrang sakit ang nararanasan niya, mababaliw na din daw siya sa mga nangyayari sa kanya. Si Lingtian ay sinampal si Aifreya at bigla niya din itong niyakap at sinabing tapos na daw ngayon ang pagdurusa ni Aifreya. Hindi naman makapaniwala si Aifreya at tinanong kung sigurado daw ba si Lingtian sa sinabi niya. Sinabi ni Lingtian na may isang salita daw siya, ngunit si Aifreya daw ang magpapasya kung anong landas nga ba ang kanyan pipiliin. Napinagtaka naman ni Aifreya. Pinapili niya si Aifreya kung mananatili pa din ba siyang maniwala sa kanyang Diyos, o kaya naman maging alagad niya upang matapos na ang kanyang pagdurusa. Si Aifreya naman ay biglang dinilaan ang daliri ni Lingtian, senyales ng pagiging tagasunod ni Aifreya kay Lingtian. Sinabihan naman ni Lingtian na magaling na desisyon daw ang ginawa ni Aifreya. Sinabi ni Lingtian na simula ngayon siya na daw ang kanyang little witch na nagustuhan naman ni Aifreya. Si Lingtian ay binuhat na si Aifreya. At siya ay balak naman paliguan ni Lingtian. Sinabi naman ni Aifreya na sobrang ganda daw ng pinaparamdam ni Lingtian sa kanya, kaya naman kahit ano daw ibibigay ni Aifreya kay Lingtian. Nagustuhan naman ni Lingtian ang sagot ni Aifreya, at sinabi niyang perpekto daw ang naging sagot ni Aifreya. Tinanong ni Lingtian kung pwede daw bang gamitin ni Aifreya ang Holy Night Cage. Tinanong naman ni Aifreya kung anong ibig sabihin ni Lingtian. Nagbigay si Lingtian ng isang libro, at si Aifreya naman ay sinimulang pag-aralan ang spell. Si Aifreya ay nagsimulang mag-focus sa kanyang ginagawa at pag-aralan ang spell. Ilang sandali pa nagawa na ni Aifreya ang Holy Night Cage, na ikinatuwa naman ni Lingtian na makita. Habang naglalakad-lakad sila Lingtian,
Napansin naman sila ni Loder. Tinanong ni Loder kung naibalik na daw ni Aifreya ang kanyang lakas, tapusin niya na din daw si Lingtian at pakawalan na din daw siya nito. Ngunit sinabi naman ni Lingtian na tagasunod niya na daw si Aifreya. Si Loder naman ay imposible daw ang sinasabi ni Lingtian. Ngunit si Aifreya naman ay biglang lumuhod at sinabing loyal na tagasunod na daw siya ngayon ni Lingtian. Nagulat naman si Loder at napanghinaan ng loob. Habang tumatawa, sinabi ni Loder na hindi magtatagal mauubos din daw ang tribu ni Lingtian dahil sa mga desisyong ginagawa nito. Sinabi niya din na nabubuhay lang daw ang mga goblins para patayin ng mga katulad nilang tao. Hindi magtatagal ubusin na din daw sila ng mga Holy Knights.